Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming taga-subaybay. Muli po, salamat sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito ay minarapat niya na muli tayong magkasama-sama sa isang pag-aaral ng mga dalisay na salita ng Diyos na pawang nasusulat sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod sa inyo ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mignea, na sa pagkakataong ito ay muli ninyong makakasama sa pagtalakay ng isang aralin. At narito rin po ang ating minamahal na kapatid, ang pangunahing tagapagsalita sa programang ito, ang ating kapatid na ni Raya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na ni Raya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Mignea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Kaya po ng ating inaasahan, isang mahalagang paksa po ang muling inihanda ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito, ang Kabanal-Banalan, upang sama-sama nating pag-aralan na totoong napakakailangan nating malaman at maintindihan. Kaugnay pa rin ito ng mga paksang nagdaan na ating pong tinatalakay sa programang ito. At para po sa araw na ito, ang pamagat ng ating aralin, ang walang hanggang Ama. Upang maunawaan po natin ang paksang ito, kailangan po muna na malinawan natin, kapatid na ni Raya, kung sino ba ang ipinakikilala ng mga banal na kasulatan na walang hanggang Ama. Kaya kaagad po ay simulan natin ang pag-aaral sa pamamagitan po ng pambungad na pagtatanong. Ayon po sa ating pananampalataya, kapatid na ni Raya, na may tiyak po na batayan sa Biblia, sino po ang ipinakikilala na walang hanggang Ama? Ang tiyak na sagot ay mababasa po natin sa aklat ng propetang si Isaias. Sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Napakatiyak po ang mga salitang ito na sumasagot sa pambungad na katanungan na batay sa Biblia, batay rin sa ating pananampalataya na may tiyak na batayang nasusulat kung sino po ang ipinapakilala na walang hanggang Ama. Sa unang bahagi ng mga talata ay maunawa natin ang mga hari ng salita sa parang ito ay mangyayari pa lamang o hula noon. Opo. Pero ang hulang ito ay nagkaroon na po ng kaganapan. Sa paraang hula ay sinabing ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. So meron pong tinutukoy sa talatang ito bilang hula na ipanganganak na isang sanggol na lalaki. At pagka siya ipinanganak, nagkaroon ng kaganapan ng pagkapanganak sa kanya, siya ang mamamahala sa atin. Siya rin yung tinatawag na kahangahangang tagapayo, siya rin yung makapangyarihang Diyos, at siya rin yung walang hanggang Ama at prinsipe ng
kapayapaan. Kaya kung sino po itong walang hanggang Ama na siya ring makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, o sa ibang salita ay Pangulo ng Kapayapaan, ay mauunawa natin batay sa hula para makilala yung ipanganganak niya na isang sanggol na lalaki. So pag nangyari na po yung hulang ito, na ipinanganak na yung sanggol na lalaki na siyang mamamahala, makikilala na yung kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, at siyang tinutukoy sa ating paksa na siya ring walang hanggang Ama. Salamat po, kapatid na ni Raya, sa inyong pagpapaliwanag. Mga giliw naming tagapakinig, ating narinig isang malino na pahayag na tuwirang nagmula sa mga banal na kasulatan. Ipinakita po sa atin ng talata na ang tinutukoy na walang hanggang Ama ay wala pong iba, kundi ang ipanganganak ang wika na isang sanggol na lalaki na ang pamamahala ang wika'y maaatang sa kanyang balikat. Kaya upang ganap nating maunawaan, mga giliw naming tagapakinig, mahalagang makita naman natin ng malinaw kung sino ang sanggol na lalaki na ipanganganak, na siya ang wika ang mamamahala o maghahari, siya ang wika ay amang walang hanggan na sinasabi ng mga kasulatan. Ang tanong po, sino po, kapatid na ni Rayang, ipanganganak na isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa atin at siya rin yung walang hanggang Ama? Ang naging katuparan o kaganapan dun sa hula sa 9:6 ng Isaias ay mababasa po naman natin yung kaganapan ng hula sa aklat na po ng Mateo. Medyo marami-rami po itong talata. Pakibasa po, kapatid na Mignea, sa Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat sinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinanganlang nga niyang Jesus. Sa mga talatang binasa ng ating kapatid na Mignea, ay maunawa natin ng isang kaganapan tungkol po sa hula na nasulat sa Isaias 9:6. Kung babalikan natin talata, ipanganganak ang isang sanggol na lalaki na siya yung tinutukoy na walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. At nang ito'y magkaroon ng kaganapan, yung ipapanganak, ito po yung kaganapan ng pagkakatawang tao mismo ng ating Diyos, na ang ginamit niyang pangalan nung siya magkatawang tao ay walang iba kundi Jesucristo o Kristo Jesus. Sa pagsasalaysay nga ay ang pagkapanganakan niya sa kanya bilang isang sanggol na lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang nagsilbi o tumayong ina na si Maria, po, bilang katuparan ng isang hula din naman na isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel. Ang kanyang pangalan na ang kahulugan, kasama natin
ang Diyos. So dito po ipinapakita na kung sino ang isang sanggol na lalaki na siyang walang hanggang ama ay walang iba kundi ang katuparan nito ayon sa ating pananampalataya na may tiyak na batayan sa Biblia ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya ayon po sa aming pananampalatayang ipinapahayag sa programang ito na may mga tiyak na batayan sa Biblia, ang Panginoong Kristo Jesus ay ipinapakilala po namin at kinikilala namin siya po ang isang sanggol na lalaking hinulaan at siya rin po ang tinatawag na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So yan po, napakalinaw ang mga paliwanag na yan. Minamahal naming mga tagapakinig. Tunay po na ang mga binasang mga talata ay naglalahad po sa atin ng mahalagang katotohanan na ang ipinangakong sanggol na lalaki na ipanganganak batay sa pagpapaliwanag ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Dito po nakikita natin ang katuparan ng propesiya o hula ni Propeta Isaias. Hindi lamang po bilang sanggol, kapatid na ni Raye, kundi bilang tunay na mamamahala, magliligtas at bilang walang hanggang Ama. Ang tanong pong muli, kapatid na ni Raya, sa ikauunawa po ng ating mga tagapakinig, nakilala ba agad ng mga tao at maging ng kanyang mga alagad ang Panginoong Kristo Jesus na siya po ang walang hanggang Ama noong siya po ay magkatawang tao? Noon pong pasimula ng pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili ay hindi agad na siya'y nakilala bilang Ama at ang karaniwan niyang pagkakilala sa kanya ng mga tao anak. Opo. Pero dumating din po sa isang pagkakataon na nung dumating na sila sa kasakdalan ng pagkakilala, pagkaunawa tungkol kay Kristo, ay naintindihan nila na ang kasama pala nilang Kristo Jesus ay siya rin ang Ama. Opo. At ang isa pong nagpapatunay sa karanasang yan ay ang isa sa alagad ng Panginoon na si Felipe. Mababasa natin ang mga pangyayaring nasulat sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 14, ang bersikulo po ay 8 hanggang 9. Kasama po ang talatang sa nun din, kapitulo 10, bersikulo 30. Pakibasa po, kapatid na Miknea. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sa 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Napakaliwanag po ng mga salitang ito ng ating Panginoong Kristo Jesus na nagpapatunay na sa pasimula ng kanyang pagkakatawang tao ay hindi po siya agad nakilala bilang Ama. At ang katunayan nito, tinatanong nga po siya ni Felipe. Opo. At ang pagtatanong ay may kinalaman tungkol sa Ama. Kaya ang sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sabi, para maging husto yung kanilang pagkaunawa, tinitiyak nila kung yung kasama ba nilang Kristo, ito ang Ama o hindi. Kaya ang sabi, ipakita mo sa amin ang Ama. So ang dating, parang iba pa siya sa Ama. Ama. Ang sagot ng Panginoon sa tanong na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Ako na kayo kumbaga. Kaya sabi niya sa San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya lang nung panahong yon, kaya siya hindi agad nakilalang Ama kasi ang layunin po ng kanyang pagkakatawang tao ay hindi naman kaagad ay ipakilala ang kanyang sarili bilang walang hanggang Ama. Opo. Kundi ang dahilan ay bigyan tayo ng halimbawa ng pag-iisang mabuting anak ng Diyos. Kaya karamihan po ng mga talatang mababasa natin sa Biblia, lalo na po sa panahon ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Kristo Jesus, kung hindi ang tawag sa kanya anak ng tao, tinatawag siyang anak ng Diyos.
Kaya ang karamihan pagkakilala sa kanya, ang likas na kalagayan ni Kristo, nung nagkataong tao, siya'y anak. Kung hindi anak ng tao, anak ng Diyos at iba siya sa Ama. Kasi nga, ang kanyang dahilan ng pagkakatawan tao ay para magbigay halimbawa ng isang pagiging mabuting anak. Kaya halos lahat ng salita na kanyang sinasalita, yung mga bagay na kanyang ginagawa, ay nagpapakita ng pagiging isang mabuting halimbawa ng isang anak ng Diyos na dapat nating tularan. Kaya lang, iba pong nagbabasa ng Biblia, namamali ng unawa na kung tinawag si Kristong anak ng tao, ipinapakilalang si Kristo ay tao. Kung tinawag na anak ng Diyos, iba pa siya sa Ama, siya anak ng Diyos. Pero hindi po nila alam, kaya lang siya tinawag na anak ng tao o anak ng Diyos sa panahon lang po yun ng pagkakatawang tao. Nung matapos na yung panahon ng pagkakatawang tao, umakyat sa langit, hindi na bilang anak ng tao, hindi na bilang anak ng Diyos. Sabi nga, lumuklok sa kanan ng Diyos. At sa Biblia po, kasanayang tawag yung salitang kanan ng Diyos sa pagkakaliwat sa wikang Ingles, He seated the highest position in heaven. Yung kanan ng Diyos, lumuklok sa pinakamataas na posisyon sa langit. At ang pinakamataas na posisyon sa langit, yung pagiging kataas-taasang Diyos o Most High God. Na po, at bumalik siya sa talagang kalagayan niya, mula pa nauna, siya ay dapat nating kilalaning hindi lang makapangyarihang Diyos, Pangulo ng Kapayapaan, siya po ay dapat nating kilalaning walang hanggang Ama. Sapagkat sa huli, sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang pagtuturo at pahayag ng banal na kasulatan. So yan po mga giliw naming tagapakinig, hindi po yan na pwedeng pag-alinlanganan sapagkat maliwanag na itinuturo na ang Panginoong Kristo Jesus, siya rin po yung Diyos, siya rin po yung walang hanggang Ama. Kaya sa liwanag ng pagtuturong yan, ipinapakita ng Panginoon mismo sa kanyang mga alagad. Kasi nga, gaya ng paliwanag po ng ating mahal na kapatid na ni Raya, nung panahong nagkatawan-taong Panginoon, hindi naman siya tinatawag na Amang Panginoon, di ba? Amang Kristo. Hindi naman ganun ang tawag sa kanya. Hindi naman siya tinawag na Amang Jesus. Kundi ang madalas na tawag sa kanya, nagpapatawag siyang anak, anak siya ng tao, anak ng isang kalpintero, kasi nga bilang tao. Pero sa punto po na hinahanap ng mga alagad, ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya nagpakilala na ang Panginoon. Matagal mo nang kasama ang Ama, hindi mo pa nakikilala. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. So sapat po yung batayan na yan. Upang patuloy pa po nating maunawaan at maintindihan ang pagtuturong ito tungkol po sa pagiging walang hanggang Ama ng ating Panginoong Kristo Jesus, itanong po natin muli kapatid na ni Raya sa mga banal na kasulatan. Bukod po sa katotohanang nasusulat, ano ang dahilan na talagang naukol sa Panginoong Kristo Jesus ang pagiging walang hanggang Ama? Ang sagot po ay mababasa natin sa pamamagitan ng sulat ng Apostol Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Napakaliwanag po ang mga talatang ito na binasa na ng ating kapatid na Miknea, na nagpapatunay at nagpapahayag ng mga dahilan kung bakit tinitiyak sa ating ang Panginoong Kristo Jesus, siya ang walang hanggang Ama. Gaya ng ipinayo ni Apostol Pablo kay Timoteo, sinasabi niya na tumupad ng utos, sikapin niyang maging walang dungis at walang kapintasan hanggang sa
muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan, sa kanyang pagparito ay ipahahayag siya bilang mapalad, tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At kaya siya tinawag na walang hanggang Ama, siya lamang anya ang walang kamatayan. Kaya nababagay kay Kristo yung walang hanggang Ama. Opo. Kasi yung pag-iral niya bilang Ama, hindi po yun natatapos. Hindi po katulad ng mga tao na tinatawag na Ama sa laman. May panahon ng pag-iral ng pagiging Ama, pag ang tao po ay namatay, natatapos na yung kanyang pagiging Ama. Pero ang Panginoong Jesucristo po, palibhasa ay siya lamang ang walang kamatayan. Siya ay immortal. Kaya yung pagiging walang hanggang Ama, kayang-kaya niya pong gampanan ang gawain yon sapagkat hindi po siya namamatay. Opo. At kung meron mang nagsasabing si Kristo'y namatay, ang kamatayan lang po na tinutukoy doon na pinagdaanan ng Panginoong Kristo Jesus ay sa laman. Pero yung pagkaama niya, yung pagka-Diyos niya, hindi po namamatay yun. Kaya sabi sa Biblia, waring pinatay sa laman, pero buhay sa Espiritu. So si Kristo po, ang namatay lang yung katawang tao. Pero nung namatay yung katawang tao na isinilang ni Maria, hindi ibig sabihin nun namatay din yung kanyang pagka-Diyos o namatay yung pagiging ama niya. Kaya pwedeng tawagin siyang hindi siya walang hanggan. Hindi po. Hindi apektado ng kamatayang uko sa laman yung pagka-Diyos at pagka-ama ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang pagka-Diyos niya at pagka-ama ay kaya nga tinawag na walang hanggan, immortal po yun. Walang kamatayan. Opo. Nananatili po ang sabi ng Apostol Paulo, siya lamang ang walang kamatayan. Hindi totoo na nung patay ang Panginoong Kristo Jesus sa laman, Patayan. dalawang araw o halos 3 araw na patay ang Diyos. Kung talaga niya si Kristo ay Diyos, merong araw na walang Diyos dahil patay. Hindi po namamatay yung pagka-Diyos ni Kristo. Yung katawang laman lang po na ginamit sa pagkakatawang taong namatay, pero yung pagka-Diyos, yung pagka-ama, nananatili. Sa esensya ng salitang Ama, nagmamalasakit, tumutulong, kumukupkup, nagbibiyaya, sapagkat ang isang kahulugan niya ng Ama ay provider. Kaya meron tayong watchword sa loob po ng Kaban ng Iglesia na God will provide. Talagang ipinoprovide ng Diyos ang material at spiritual na pangailangan ng kanyang sambahayan mula noon, ngayon, at hanggang sa darating na panahon, napakapalad ng mga taong nasa ilalim ng sambahayan ng Diyos at nararamdaman nilang ang Diyos ang kanilang Ama at sila'y tinatrato ng Diyos bilang anak sapagkat ang wahalang hanggang pagkukup at pagtulong ay sa atin. So, lalong mararanasan at makikilala ng mga tao ang Panginoong Jesucristo hindi lang bilang dakilang Diyos at tagapagligtas, kundi lalong patutunayan niya ng kanyang pagiging walang hanggang Ama sa kanyang pagparito. Itutuloy niya ang pagtulong, pagkukupkup, pag-iingat, pagliligtas, pagkakaloob ng ating mga material at spiritual na pangailangan. Palibhasa ang likas niyang kalagayan. Siya isang immortal being at siya nga lamang ang walang kamatayan, hindi katulad ng mga ama sa laman na pwedeng mamatay sapagkat ang mga ama sa laman ay pawang mortal lamang. Opo, mga mahal naming tagapakinig, ayon po sa malino na pagtuturo, kitang-kita po natin talaga kung gaano kahalaga ang pagkaunawa tungkol sa ating Panginoong Kristo Jesus. Siya lamang ang tunay na walang hanggang Ama, sapagkat siya lamang ang wika na walang kamatayan. Gaya ng ating narinig, ang lahat ng tao na nagkaroon ng titulong Ama ay may hanggana, sapagkat sila'y namamatay. Kaya dahil po dito, malino na walang sino mang tao na pwedeng tawaging walang hanggang Ama, kundi ang Panginoong Kristo Jesus lamang. Ang pagkaunawang ito ay nagbibigay sa atin ng mas matibay na pagkakilala sa kanyang pagka-Diyos.
Kaya po kapatid na niraya, kung ang ating Panginoong Kristo Jesus ang ating Ama, ayan, ano naman ang kailangan po natin gawin upang tayo po naman ay kilalanin niyang kanyang mga anak? Napakaganda po ng mga huling katanungang inibinangon at narito po ang kasagutan para mapabilang tayo sa hindi lang kumikilala kay Kristo bilang Ama, kundi kilalanin niya rin tayo na kanyang mga anak. Ito po ang dapat nating gawin. Nakasulat po sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 13. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa mga talatang ito na binasa ng ating kapatid na Micnea, maunawa natin ang dalawang mahalagang bagay sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao na dapat sana'y kilalanin siya bilang Diyos, bilang Ama. Pero may mga tao po na hindi kumilala sa Kanya at hindi lang hindi siya kinilala, hindi pa nga siya tinanggap. Pero may mga tao na tumanggap at kumilala sa Kanya. So, huwag tayong tumulad dun sa mga tao na magkataon-taong Panginoon nung siya'y naparitoan niya sa sariling Kanya. Upang mundong ito ay sariling Kanya. Hindi umiiral ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito kung wala siya bilang creator o manglalalang ng lahat ng mga bagay. Kaya ang mundong ito at ang mga bagay na narito Kanya, sa panahon ng Kanyang pagkakataon-taon, naparito siya. Nakakalungkot isipin, yung mga unang tao noon na nakasalamuha ang Panginoon, hindi siya tinanggap ng sariling Kanya. Hindi siya kinilala bilang Panginoon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, kung nakilala sana siya bilang Panginoon, di sana, di siya ipinako si Kristo bilang Panginoon ng kalulatian. Kaya yung pagkapako kay Kristo sa krus, yun ay isang maliwanag na katunayan na may mga taong hindi kumilala sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagiging Panginoon at pagiging Ama. Kaya nakakalungkot po yun. Kaya wag yun ang tularan natin, yung mga taong hindi kumilala at hindi tumanggap sa Kanya. Sa halip, tanggapin at kilalanin natin siya. Sapagkat sabi sa Biblia, yung tumanggap at kumilala sa Panginoon, yun ang pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Na ito ani mga ipinanganak, hindi sa laman at sa dugo, kundi sa Espiritu, ipinanganak ng Diyos. Ito niya yung mga nagsisampalataya sa Kanya. Kaya kailangan sampalatayanan, kilalanin at tanggapin natin ang Panginoong Kristo Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang walang hanggang Ama. Sapagkat ang pagkilala at pagtanggap sa Kanya at pananampalataya sa Kanya bilang walang hanggang Ama, yun ang isang mahalaga niyang kahigian para ibigay sa atin yung karapatan para tayo kilalaning Kanyang mga anak. Isa pa nga po yan sa tanda ng pagiging makatarungan ng Diyos eh. Opo. Pag kinilala mo siya, kikilalanin ka rin niya. Pero pag itinakwil mo siya, hindi man gusto ng Diyos na itakwil ka, itatakwil ka rin niya. Kaya saan po tayo? Sa mga tao, sa panig ng mga tao na ayaw kilalanin si Kristo bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang Ama, o dito tayo sa panig ng mga taong kumikilala kay Kristo bilang Panginoon, bilang makapangyarihang Diyos, bilang walang hanggang Ama. Kung papanig tayo sa pananampalatayang ito, makakaasa po tayo. Ito ang paraan para ibigay ng Diyos sa atin yung karapatan na tayo ay pagkalooban ng karapatang maging anak. At sa Biblia po, pagka ikaw ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, pagka mga anak, tagapagmana ayon sa pangako. At ang buhay o pangako ay pinangako ng Panginoon ang buhay na
walang hanggan. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng nagkakaisang pagkakilala, nagkakaisang pananampalataya tungkol kay Kristo bilang walang hanggang Ama para tayo kilalanin niya na kanyang mga anak at gawin niya tayong tagapagmana ng kaligtasan ng pangakong buhay na walang hanggan. Sana po mga giliw naming tagapakinig sa liwanag ng pagtuturong yan ay mahikayat kayo na patuloy pang pakinggan ang mga aral ng kabanal-banalang iglesia. Sa pagtatapos po nitong ating pag-aaral, makita nawa natin ang napakabuting ipinahayag ng Biblia, ang katotohanan tungkol sa ating Amang walang hanggan, ang Panginoong Kristo Jesus. Ipagpala nawa sa atin ang diwang banal ng pagtuturong ito ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.